grace of God given to me. Let us still master together. I lay the foundation, and someone else is building above it. Let each one take them how he builds upon it. For no one can lay the foundation other than which is Jesus Christ. Now if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will be found manifest. For the day was explosive, because it will be revealed by fire. And the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone work is burnt up, he will suffer loss, though himself to receive, but only as through fire. Do you not know that you are God's temple, and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, will destroy you. For God's temple is holy, and you are the temple. Purihan ng Diyos sa pagkasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Makakapupo tayo. Okay, so ito yung fourth week, ilang week na ba natin? Fifth week of talking about God's presence and ano yung pagkakaintindi natin ng presensya ng Panginoon. So, again, hindi naman natin siguro may i-deny and into so many arguments na merong Diyos. And the thing I guess siguro is yung lagi siguro sa modern na panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, ang pinagtatalunan na lang natin, sino siya, anong klaseng Diyos siya, at bakit ganoon siya. Diba? Yun yung ano. Even when you listen to politics all over the world, diba, very theologized na yung kanilang mga politika. Diba? When you go to Europe, malaking issue yung religion. When you go to the United States, malaking issue yung religion. And that only proves na hindi natin pwedeng ihiwalay yung aspeto ng pananampalataya dun sa kung paano tayo nabubuhay bilang tao. So, and ganoon din yung pagkilala natin sa presensya ng Diyos. All throughout the different generations, all throughout the different era, maraming way ang ginawa ang tao para patunayan yung presensya ng Diyos. And if we will go now, ngayon pag-uusapan natin yung Holy Spirit. Yung presensya ng Holy Spirit. So just a few background dun sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 3. We know, as we have studied the book of Paul before na, yung book of Corinthians is actually mahabang letter ni Paul para sa church na to. And there's actually 4 Corinthians, letter to the Corinthians. Dalawa lang yung meron tayo ngayon. So, yung first is actually the first, the second is actually the third, I think. So, ang nawawala is yung second at saka yung fourth. Wala po kasi silang photocopy machine natin. So, literally, pinapasa yung mga letter na to from one church to another para basahin. And some of the scribes, nire-rewrite naman nila. Kaya, may mga writings, even the first 4 books of the New Testament, not first 4 books, the 4 Gospels, na merong variations. But I think only the Corinthians ang medyo intact except nawawala yung dalawa. Now, doon sa sa chapter 3, ito yung part ni Paul doon sa letter niya na may pinapagalitan niya yung church dahil sa issue ng division. Maraming issue yung division nila, yung gifts, yung kung paano mag-minister, kung ano yung lifestyle na dapat meron tayo, yun yung mga pinagtatalunan nila. Kaya yung church
nirebuke ni Paul because of their spiritual maturity. Immaturity pala, spiritual immaturity. Immature sila hindi dahil hindi sila active sa ministry. Immature sila kasi ayaw nilang mabuhay kung paano sila dapat mabuhay bilang mga Kristiyano. And we have to understand, this is a Gentile church. We could say na hindi sila fully exposed into how the Jews have actually worship God. So, meron ganun mga issue. At the same time, pinagalitan din ni Paul yung mga leaders na nariyan kayo para maging servants, para maging lingkod, at ganun din, binalikan niya, ano ba yung reason kung bakit natin ginagawa ito? Nagkakagulo tayo sa mga maraming bagay. So, he went back to emphasizing that Christ is the foundation of what we are doing right now. Yun yung lagi namin sinasabi ni Pastor Mon, di ba? Ano ba yung dahilan bakit tayo narito? Bakit tayo nagtsatsaga na humanap ng fellowship, humanap na makikinig sa atin, humanap tayo ng paraan na makapag-aral ng salita ng Diyos? It's because Christ is our foundation. So, at the same time, because of their disunity, yung jealousy sa loob ng church, yung pagkakaingitan, pagkakaaway-away, in-emphasize ni Paul yung regarding to sa Holy Spirit. Dahil nga, spiritually immature yung church, ano ba yung dahilan bakit disunited tayo? Baka naman, hindi natin nire-recognize yung ano ba yung, again, yung foundation natin. At baka, in one way or another, sinasabi ni Paul, nagpapagod tayong Kristiyano. Di ba? And you have to understand na hindi bago yung concept ng mga tao na they would like to be pseudo-followers of Jesus Christ. Because nung katulad nga ni Bar Jesus, gusto niya maging follower kasi nakita niya kung paano mag-perform ng miracles yung mga apostles. Di ba? So meron ganon. Di ba? I really like yung libro, meron tawag kaming book series, yung Assuming series, ng isa namin kilalang presidente ng isang seminary. Meron siya yung first book niya, yung Kristiyano ba or Assuming lang. And when I read it, akala ko novelty book lang itong sinulat ni Doc Carver. Pero nung binabasa ko, it's a good reflection na every day, dapat natin i-reflect kung mananampalataya ba talaga ako, di ba? And that's the thing na sinulat ni Paul. And yung in-emphasize na ulit, pinagalitan niya regarding yung pag-entertain ng church ng mga worldly ideas. And some of the things na wala namang kinalaman sa pananampalataya. So, isang malaking emphasis niya is yung tungkol daw sa Holy Spirit. Why do you think right now, yung mga Christian churches, I could say regardless of the minor diversity natin sa pananampalataya, we remain intact into the understanding kung sino ang Diyos. It's because naniniwala ako na dahil yun sa banal na espiritu. Diba? Bakit tayo patuloy na kumikilala sa bawat isa na magkakapatid tayo? Bakit tayo kumikilala na kailan meron tayong mga kapatiran sa ibang lugar? It's because of the Holy Spirit. Diba? So, some of the few things about the Holy Spirit, facts, na kailangan natin maintindihan. Unang-una, these are the common beliefs tungkol sa Holy Spirit. Nilagay ko po yung Protestant tradition simply because we as Baptists, we as non-Catholic Christians, meron tayong isa sa mga malaking pagkakaiba natin sa established religion, let's say Roman Catholic, is kung paano natin tinatrato ang Holy Spirit. Okay? And this is one of the reasons that identify us differently from other religions. Kung paano natin ina-identify yung Holy Spirit. Now, one thing, again, Holy Spirit is co-equal with God the Father, God the Son, in the Godhead. Okay?
So, ibig sabihin yung pagiging Diyos nila, co-equal. Pero, you would understand na medyo weird magsabi ng prayer na pag sinabi natin, pag tumawag tayo kay God, God the Father, salamat. Pag nananalangin tayo ng God the Father, medyo okay pa. We pray this in Jesus' name, okay pa. Pero pag hinahanap natin yung Holy Spirit, charismatic. Pentecostal. Diba? Para sa atin medyo weird. Pero we have to understand the idea na even us, even dun sa hundreds of years of statement of faith na meron ng mga Baptists, isa sa strong stand natin is that the Holy Spirit is co-equal with the God the Father, God the Son sa pagiging Diyos. So, iisa sila. Now, in our Protestant tradition, the Holy Spirit is an agent of spiritual rebirth. Ibig sabihin, naniniwala tayo na kung tayo ay ligtas, merong prompting ang banal na Espiritu. Ginamit ng Diyos ang banal na Espiritu para ikaw makakilala sa sarili mo na ikaw ay makasalanan. So hindi natin kasi one thing na kiniklaim natin bilang isang Kristiyano, ang salvation natin, walang kinalaman sa good works. Okay? Walang kinalaman sa good works. May kinalaman ito sa pananampalataya. Pero, paano darating yung pananampalataya? Darating yung pananampalataya sa pamamagitan ng prompting ng Holy Spirit, convicting sinners of their need for Christ and enabling faith in Jesus Christ. Diba? So yung idea na ikaw naranasan mo, na-realize kung makasalanan ka, prompting yun ng Holy Spirit, yung wooing ng Diyos, na ma-realize mo na ikaw ay makasalanan. Also, we believe that upon conversion, or upon the idea that we have accepted the truth that we are sinners that who needs a Savior, the Holy Spirit takes permanent residence in our life. Hindi nawawala ang banal na Espiritu. At isa sa matinding tinatayuan natin bilang mga Baptist, I will claim this as Baptist, is yung perseverance of the saints. Ibig sabihin, walang tunay na mananampalataya na tatalikod sa kanyang pananampalataya. Okay? Yung tunay na tumanggap sa simula pa lang. We also believe that the Holy Spirit works continuously in believers' lives to produce spiritual growth. Ibig sabihin, kaya tayo may banal na Espiritu kasi hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Diba? So, ibig sabihin, we are changed from one glory to another. Now, hindi naman mangyayari yung we will be changed from one glory to another na wala yung guidance ng banal na Espiritu. Okay? So, yun yung isa. And also, universally, at least the Protestant denominations, we affirm that the Holy Spirit enable believers to understand and apply God's Word. Diba? Bakit tayo nagpa-Bible study? Bakit? And this is one thing. Wala kang magiging desire sa salita ng Diyos kung hindi ka tunay na nananampalataya. And I would strongly stand on that. Kung hindi ka tunay na nananampalataya, wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Diba? Now, hindi naman yung kailangan maging doon sa level ng pagiging pastor. Diba? Na kailangan yung pag-aralan yung language, yung gano'n. What I'm saying is, nandun yung desire sa inyo na palawakin yung understanding ng malalim yung salita ng Diyos. Diba? So may different level tayo ng maturity. But again, the same Spirit is in you, is the same Spirit in me. Nagkataon lang na mas nauna ako sa pag-aaral ng mga bagay na to. But it doesn't mean it makes me holier. Pero kailangan, same level of love dun sa Word of God. At kung yung paghahanap kung paano natin i-apply sa buhay na yon. So, ito yung mga facts na pinaniniwalaan natin sa Holy Spirit. So, tapos na ang sermon. Hindi ba? Pero so, tatanungin natin, kung ito yung pinaniniwalaan, why do we still have to learn, understand, and deepen our understanding with the Holy Spirit
So kung ano yung kapangyarihan, epekto na dulot ng Espiritu sa buhay, banal na Espiritu sa buhay ko. And this might be, again, a sermon that you probably heard in the past, pero I would rather repeat the same message na maiintindihan natin at isa sa buhay natin. Di ba, lagi ko binibigay sa inyo yung example no, yung mga experts sa pagdating na, ngayon meron na tayong pera na plastic. Di ba? Meron tayong ordinary na medyo gawa sa abaka, meron tayong plastic. Now, ang hirap siguro ng mga buhay ng mga tao, yung expert sa tawag ko nila doon ay security features ng pera. Diba? So, para ikaw, malaman mo kung ano yung tunay na yung peking pera, ang kailangan mong gawin, kailangan matutunan mo kung ano yung totoo. Okay? Yun yung baseline natin Para malaman natin kung ano yung kasinungalingan, ang baseline natin laging yung katotohanan. At yung katotohanan, para maging expert tayo sa katotohanan na yun, kailangan natin siya ulit-ulitin sa buhay natin. Di ba? And that's the reason why napapascinate ako sa mga Hudyo, kung paano sila nagme-memorize yung literally ng Word of God, minememorize sila yung Torah, para lang ma-achieve nila raw yung deep understanding of the Word of God. Literally, di ba pag nakakita kayo sa TV ng mga Hudyo na may mga nakataling letter sa katawan, meron silang damit na may mga kakaibang nakasulat at nakalaylay doon sa nila. Tapos may nakatali sa ulo nila na parang maliit na box na nakapaligid hanggang sa nila. Literally, yun yung mga scriptures ng Torah. Kasi nakalagay sa Old Testament, bind them into your arms, into your head. Ganun ang literal na interpretation nila. At the same time, literal nila talagang minimemorize. Di ba? Kaya, that was the commandment during the time. You have to understand na nung panahon nila, wala naman silang ibang way para ipasa sa susunod na henerasyon o maproteksyonan. Other than writing them completely, kailangan din nilang i-memorize. Di ba? So, uulit-ulitin natin yung mga teaching. So, ulitin rin natin yung tanong, anong kapangyarihan o epekto ng dulot ng banal na Espiritu sa buhay ko? That one thing that we have to understand is yun. Banal na Espiritu ang tumutukoy ng identity sa harap ng Diyos. Siya yung nagsasabi kung sino ka. Diba? And from the time na na-realize mo yung kasalanan mo, hanggang doon sa tinawag ka ng Diyos, specifically kung saan church, kung saan ministry, kung ano ang spiritual gifts mo, all of it has something to do, that part of your Christian identity. At ang lahat ng yon, ang may kinalaman doon is yung banal na Espiritu. Yung leading doon is yung banal na Espiritu. So, we have to understand na kaya nga sinabi ng Paul na hindi nyo ba alam, actually sarcasm ito hindi nyo ba alam na kayo yung templo ng Diyos? Di ba? Parang sinasabi niya, siguro sa inis niya, dun sa sulat niya, hindi nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Hindi siya nagtatanong kung alam nyo ba yun. Di ba? Kasi ang sinasabi lang niya, ito yung totoo. Dapat niya, hindi nyo ba naiintindihan to? Di ba? Parang si Jesus Christ, kung sinabi niya, hanggang kailan ko ba ituturo sa inyo itong mga to? Di ba? Sinasabi lang na kailangan alam nyo na to, naiintindihan nyo na to, because this is where our identity lies. Na yung pagiging Kristiyano natin, wala namang, hindi natin yun, wala yun dun sa ID, wala yun dun sa kung ano mang certificate, membership certificate na meron ka. Our identity is directly with God through the Holy Spirit. At yun yung nagsasabi kung sino ka sa harapan ng Diyos. Diba? And this is basically the reason tayo rin mga Baptists, we strongly stand dun they call it sacrament sa iba.
We call it ordinance. Ano yung dalawang ordinance natin? Baptism and the Lord's Supper. Why do we do that? Kasi ipinapaalala sa atin nun kung anong identity meron tayo sa harap ng Diyos. Diba? Yung baptism, it tells us that we die from our sins, we are cleansed, and we are now alive. Diba? Yung Lord's Supper, ginagawa natin yun regularly as much as we can. Sabi rito, gawin ninyo ito, do this as often, diba? As often, until the Lord comes. Diba? You declare the death of the Lord until He comes. Diba? Yun yung importante na maintindihan natin na kung ikaw nagpapatuloy na manampalataya, patuloy na kumikilala sa Diyos, patuloy na naghahanap dun sa salita niya, patuloy na nai-encourage ng salita niya, because that is your identity. Diba? Wala namang ibang makakapagsabi kung sino sa'yo, maliban dun sa lumikha sa'yo. Diba? So, and this is the reason why, right now, many of this young generation is lost with their identity. Diba? Pati nga gender identity diba? Ang hirap na seriously, hindi nyo alam na hindi pwede mabuntis ng lalaki. Kailangan pa mapagtalunan yun. Diba? Why? Because our society have given them so many options for their identity. Iisa lang naman ang hinihiling ng Diyos sa identity natin. Yung identity natin sa Kanya. And this only comes to the Holy Spirit. Kaya nga sabi rin sa John 2, chapter 2, verse 19 to 21, sinagot sila ni Jesus. Diba, remember, yung nasa harap si Jesus Christ sa temple, sabi niya, sisirain ko to, diba? And the third day, bubuuhin ko ulit. Galit yung mga religious leaders. It took 40 years, 46 years. Other translation, it took more than 40 years to build this. Sisirain lang, tapos i-build mo sa 3 araw. One thing that the religious leaders during that time have forgotten, they have forgotten about the Messiah that is coming. Diba? Kasi yung sinasabi ni Jesus Christ na temple is siya. Diba? At yung pagkilala natin dun sa temple na siya yung church. Bahagi tayo nun is through the Holy Spirit. Wala na naman si Jesus Christ ngayon. He's not physically present. So, nandyan siya, Diyos pa rin siya. Diba? Pero nandyan din ang Holy Spirit. Again, Trinity might come into another lesson, but we have to understand na yung identity at pagkikilala natin nasa Kanya yan. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan na dahil naninirahan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ang ating pagkakilala na hindi natin sariling gawa. Okay? It is sagrado siyang itinalaga. It is a holy assignment. Diba? So, wala kang anumang ginawa para masabing ikaw ay nananampalataya maliban doon sa identity mo na kinilala mo makasalanan ka. Pero sino pa rin yung nag-prompt sa'yo? Diba? Si Jesus Christ, yung Holy Spirit pa rin, si God pa rin. Diba? So, kung ano mang identity meron tayo, that was a holy assignment sa atin ng Panginoon. So, kaya nga sabi ni R.C. Sproul, the Holy Spirit makes the believer heart His home. And that home is holy because He lives there. So, another identity natin, yes, we are sinners. But in front of Christ, we are also holy and declared righteous. Diba? Sa harap niya. At huwag natin kakalimutan yung identity na yon. One thing na pwedeng gawin ni Satan araw-araw sa buhay natin, ipaalala yung kasalanan natin. Diba? Ipaalala ng mundo na tayo ay makasalanan. Pero dapat din natin ipaalala, yes, makasalanan ako, pero sa harap ng Diyos, I'm declared holy and righteous. Diba?
So, wala tayong dapat ikahiya sa pagiging mananampalataya natin. Because this is our identity. Ikalawang katotohanan, mga kapatid, hinihingi ng presensya ng Diyos kung paano tayo mamuhay. Lifestyle. Diba? And again, so many times I have spoken about this na hindi ka pwedeng maging mananampalataya na hindi ka lumalago sa iyong paniniwala tungkol sa Diyos. Diba? Like again, meron tayo mga baby sa church. Tuwa-tuwa tayo ila Aba, ila Myla. Diba, tuwa-tuwa tayo. Pero hindi sila pwede maging baby forever. Diba, abnormal yun. Ganun din ang pagiging Kristiyano. Diba? Hindi ka... Alam niyo ba, nung una akong bata pa akong Kristiyano, I see everything as black and white. I see everything as parang rainbows and unicorns. Pero nung unti-unti na ako tumatagal bilang Kristiyano, ay kinakaharap ko na yung mga reality ng kasalanan, ng makasalanang mundo. Nare-realize ko na kailangan ko palang ipaglaban yung pananampalataya ko. Paano may paglalaban yung pananampalataya ko? Sa salita ng Diyos. Kasi hindi ko naman mababago yung lifestyle ko na hindi ko rin naiintindihan kung ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa kung paano ako mabuhay. Kaya sabi ko, mga kapatid, hindi naman tayo lahat magiging pastor. Hindi kayo lahat magiging musicians. Parang ako, hindi naman ako pwedeng gusto niyo bang kamanta ko dito? Hindi na ko gusto ikakanta ako dito, di ba? So, ayaw niyo yun. Di ba? Hindi naman tayo lahat nagse-seminary, pero lahat tayo tinawag na lumago sa Diyos in any capacity na tinawag tayo ng Panginoon. To the gifts that He has given to us, binigay yun sa atin ng Diyos para palaguin natin. There was this Christian na medyo kilala sa society kasi nasa politics din siya. Pero pag nasa loob siya ng church niya, usher siya. Di ba? Wala siyang, pag nandun siya sa church, usher siya kasi yun yung gift niya. Pag-welcome ng mga ibang tao. Di ba? And the same thing regarding yung story ni Billy Graham at saka yung isa pa niyang kasamang kasi nung teenager sila, napapunta sila dun sa isang tent na merong parang evangelism. Pero paalis na sana sila kasi wala silang maupuan. Pero pinabalik sila ng usher kasi hinanapan sila ng upuan. Imagine that particular gift na insistent ng usher na mag-stay kayo. Diba? Imagine, Billy Graham, kung ilang milyon yung na-evangelize niya. Diba? Kung hindi yung usher na yun nagpumilit na si Billy Graham at yung kaibigan niya ay mas mag-stay para makinig yung sa evangelism. Diba? Imagine that. Why do you think the usher insisted? Kasi I would say na precious sa kanya na mga taong ito makapakinig ng salita ng Diyos. At gagawin niya ang lahat, hindi man siya yung magsabi, pero gagawin niya ang lahat na ito mga tao na ito makapakinig na. And that's maturity. That's spiritual maturity. Hindi naman kailangan lagi na well, some people are called for that, na actively to share the gospel. And we have to be actively sharing the gospel in different ways, di ba? Pero kailangan sinasabi din natin, importante rin naman na sinasabi natin na mananampalataya. Huwag natin i-assume na yung mga tao sa paligid natin maghuhula. Okay? Diba? Kailangan din natin sabihin. Faith comes by hearing pa rin. So, kaya nga sinabi ni Paul, diba, meron siyang warning. At sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay paparusahan niya. Diba? Kaya kung naniniwala kayong mananampalatayaan na kayo, pero sinisira niyo naman yung buhay niyo, masisira talaga ang buhay niyo. And this is the warning that Paul gave to the Corinthian church. Diba? Kaya nga dahil banal ang templo ng Diyos. So, hindi pwedeng manahan lagi yung sa iisang lalagyan, yung mabaho at saka mabango.
Di ba? Well, you have to understand, paano po yan, nagkakasala pa rin ako. The fact that you still recognize na nagkakasala ka, that's the point, you know kung sino ang nananahan sa buhay mo. Pero the fact na ikaw nakakalimot ka na i-realize na makasalanan ka at kailangan mo makipaglaban sa kasalanan, then there's a problem with that. Kaya nga yun yung sinasabi ni Paul, warning. Ano ba ito mga lifestyle ninyo? Diba? Kaya nga, nagbigay na rin si Paul ng guidance regarding sa buhok. Diba? Kasi nga, hindi po requirement yung mahabang buhok sa atin sa Corinthians. Meron pong cultural context yung buhok ng panahon na yun. Diba? So, kaya rin sinabi again ni Jesus Christ, John 2:7, naalala ng mga tagasunod niya ang nakasulat sa kasulatan. Mapapahama ako dahil sa pagmamalasakit sa bahay ninyo. Diba? So, this is in the same, this is po quotation sa Psalms 69:9. Diba? Na ang Jesus Christ intends to die for us as sinners, to be His temple, and to be part of His church, to be part of His body. At babalik ang Diyos para sa kanyang church. Diba? Sa kanyang temple. Yun naman yun ang babalikan ng Diyos. So, kaya sabi ko nga sa inyo, ina-abuse siya ng ibang religion. Kailangan maging miyembro ka kasi dito babalik ang Diyos. Diba? Naalala ko na naman sila kasi nung nakaraan, taon na naman ang kahon yung mga aso. Nagkantay akong talagang tumawag sila sa bahay natin. Kasi hindi sila tumatawag sa bahay. Hindi sila nagtatawag kung sa bahay namin. Diba? Dahil kasi, malaki yung aso, malaki yung aso. Takot siguro. Pero really, nagbabahay-bahay sila. Pero napansin ko, sa CCTV, may CCTV mo kasi gawin. Ni-skip nila yung bahay. Diba? I praise God. Siguro meron nakapaligid na may protection si God. But that's the reality na namatay ang Diyos para gawin kanyang templo so that you can have the Holy Spirit. So that you will understand that you are a sinner who needs saving. Diba? So, yun ang importante. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan na ang presensya ng Diyos ay hindi passive. Okay? Aktibo itong tumatawag sa kanyang mga tao na mamuhay sa kabanalan, holiness, pagkakaisa, at paggalang sa kapwa. Yeah. So, let me emphasize on unity, mga kapatid. Again, we will always tell you guys na the same Spirit in us is the same Spirit in you. Meron kami sasabihin dito na hindi ayon sa salita ng Diyos, you all have the right to rebuke us. Pero babalikan din natin holiness at paggalang sa kapwa. Diba? And ganoon din kami sa inyo. As yung mga kinalaga ninyong leaders, kung minare-realize din naman kami sa buhay ninyo na hindi ito tama, sabihan din namin kayo. Huwag kayong magagalit sa amin. Diba? Hindi rin naman ako magagalit sa inyo, Pastor. Meron po kayo nasabi na medyo nalito ako or kung hindi po yata tama. Diba? Huwag kayong hindi naman natin kailangan maging balat sibuyas kung ma-offend kayo. Because the Word of God is always offensive to a sinful heart. Diba? And it will always come into the idea na merong marirebuke at marirebuke sa atin. And believe me, may mga panahon na kailangan ko sumulat ng sermon, kailangan ko umiyak sa harap ng computer o sa harap ng Bible just because I would realize kung gaano ako makasalanan. Diba? And there will be times that even other preachers would say something, si Pastor Juan, napapaisip din ako sa buhay ko. Because the Holy Spirit would speak to us in holiness, unity, and respect to others. Diba? So,
Nangangahulugan ang pagre-respetuhin mo yung ibang tao is mag-agree ka sa sinasabi nila. No. That's the biggest lie. Hindi natin kailangan mag-agree sa isa't isa para i-respeto ang isa't isa. Okay? So, yan yung kasinungalingan na tinuturo sa mga kabataan natin ngayon na para tanggapin mo, para tanggapin ka ng lipunan, makiayos na, tanggapin mo rin itong paniniwala na to. No. I'll give you an example. Si Shiloh kasi, and this is one thing that breaks my heart. Kung konti na nga lang ang mga lalaking teacher, bating pa yung karamihan. Sorry for the word, pero that's a reality, di ba? So, meron si Shiloh na teacher na really would cross-dress. Talagang lalaki na tinanong mo siya, anong tawag mo sa kanya? Sabi niya, Miss. Bakit? Sabi niya, because everybody is doing that. I would understand yung dilemma ng anak ko being there. Siguro kung ako man yung nasa sitwasyon niya, ganoon din yung mararamdaman ko. Sabi ko sa kanya, pinalala ko, Shiloh, you don't have to be disrespectful to tell the truth. And when people get hurt with the truth, hindi mo kasalanan. Pero, you don't have to show them to their faces. Yung pangalanda, lalaki ka. Pag kinawag ka ng pagagalit siya, lalaki ka. hindi naman gano'n. But I'm telling my son na, hindi rin natin kailangan makiayo dun sa kung ano yung pinaniniwalaan. It might be hard. Yes, I would understand. And if I speak this to a bigger church, baka marami na rin nagalit sa akin. Diba? And that's the reason why I like a smaller church. Really, pagdadala siguro sa malaking church, pagdadala ang isip din akong sabihin ko. Diba? Pero, I remember the time that when I was a young pastor, yung isa kong member namin, may-ari siya ng parlor. At yung parlor niya, meron siya mga magugupit na, sex or homosexual, or nasa LGBT. Diba? So, apat yung parlorista niya na gano'n. And, although, sinasabi ko sa kanya, huwag niyo naman pong i-pressure na umatin ng church. Kasi nagsasara sila ng Sunday ng umaga para lahat aatin sa church. So, gano'n ang ginagawa nila. So, I don't mind. Ako, natutuwa ako sa effort na gano'n. Pero, ayoko rin naman na pipilitin nyo sila. Pero, hindi ko kailangan mag-conform kung ano yung magiging hindi makakasakit sa kalooban nila. Diba? So, I don't mind if they come. Diba? Malaya ang church natin. But you have to understand na there's exclusivity in the church. Bakit ba tayo church? Diba? And that's why I'm a biggest critic of a seeker-sensitive church. Kasi the church is for the believers. So kung aim natin na gumamit yung members natin, aim natin na maraming maging Kristiyano. At tanggapin nila yung pananampalataya ng pagiging Kristiyano. Diba? Yun yung aim natin. And that's the reason why si Pastor Mo nagbibigay ng lessons sa baptism, diba? That's the reason why we have Bible study every Friday. Diba? So, yun yung kailangan natin maintindihan na yes, pwede tayong gumalang sa kapwa, but we don't have to lose our holiness. And we don't have to sacrifice our unity as a church. Diba? And I would understand, yung mga taong hindi tatanggapin yung turo natin. Pero kung nandun tayo sa truth, then we have to be in the truth. Diba? Kasabi ni John Piper, the indwelling of the Holy Spirit is not the license to sin, but the power to put sin to death. Diba? So, hindi mo pwedeng
there's something wrong pag sasabihin mo, ay, Kristiyano na naman ako, okay lang yan. There's a problem with that. Okay, there's a problem with that. Next po, katlong katotohanan. Ang presensya ng Diyos ang garantiya ng ating kinabukasan. The guarantee of our future. Diba? Sa tanda ko pong ito, na-realize ko na, diba, na there's nothing in this world na pwedeng ibigay ang mundo sa atin na pwede natin masabing guarantee or hindi magbabago. Diba? Na-realize ko yan nung pandemic. Diba? Ang daming nagbago sa buhay ng tao during the pandemic. Diba? Akala ng mga tao secured sila sa mga bagay na ginagawa nila. Mas naging insecure nga tayo, di ba? Na anytime. Ngayon, ano na tayo paranoid, di ba? Meron lang, ngayon mas marami na natin nakikita nakamas. Tanggap na natin na pag yung mga tao nagpamask, may sakit sila. Di ba? Dati pag nagmamask yung tao, baka mang-hold up to. Di ba? Yun yung tingin natin, di ba? It changed. Right now, it changed everything. There's nothing in this world that can give us a guarantee. To whatever that will last eternally. Ignore of that. Nothing in this world can give us a guarantee that will last for eternity. Diba? Kaya, hindi ko man... There's one thing that I like na quote ni Pastor Eddie Villanueva. Few of the things that I like that he said. Sabi niya, this world is too poor to buy me. Diba? Wala naman kayang ibigay sa mundo nito na pwede mong itapat dun sa eternity. Diba? And yung Holy Spirit ang nagbibigay sa'yo ng katotohanan na yon. Diba? Sino na ba nakapunta dito sa langit? Sana wala pa. Uy, nagtataka ako, ba't nandito ka pa? Di ba? Dito pala, di ba? Kulang na requirements. Kulang na requirements. Di ba? Sabi, oy, sandali, kulang ka pa na requirements. Wala visa. I remember yung preaching ni Alistair Bray about sa the thief on the cross. Sabi lang, the thief on the cross has no theology, has no religion, was never baptized, have never sat down in a communion with Jesus Christ. Pero definitely nung nasa langit na siya, nagbibigay lang siya ng illustration, nandun na yung magnanakaw. So, bakit ka nandito? So, hindi ko rin po alam. Ang sabi ko lang dun sa nasa gitna, Panginoon, pag naghari ka na, huwag mo akong kalimutan na. So, parang yun lang sinabi. Di ba? Sabi, ano ba, bakit ako nandito? Hindi rin niya alam. Sabi lang nung na kalaki sa gitna, pwede ako dito. Di ba? Yun yung pinanghawakan ng thief on the cross. He recognized the innocence of Jesus. Di ba? Sabi niya, ano sabi ng magnanakaw dun sa cross? And I believe that's the Holy Spirit. Ano sabi ng magnanakaw dun sa cross? Sabi niya, sinaway niya yung isang magnanakaw. Ano ka ba? We deserve to be here. Itong tao na to walang kasalanan. Diba sabi niya dun sa magnanakaw. Sinabi niya, Lord, kinilala niya bilang Panginoon. Pag naghari ka na, huwag mo kalimutan. Diba? He recognized the innocence of Christ. He recognized what He's doing, di ba, yung dun sa cross, but at the same time, ni-recognize din niya kung ano yung future. Nung lalaki dun sa gitna, yung lalaki dun sa gitna ng cross na yun, di ba? And that's the Holy Spirit. I believe that's the Holy Spirit, that the guarantee of eternity will only be brought to us by the Holy Spirit, di ba? Hindi ko naman po sinasabing hindi ako takot mamatay. Takot pa rin naman ako ma-aksidente. Di ba? Takot pa rin ako masugat, takot pa rin ako takot pa rin ako masagasaan. Hindi naman fatalistic ang buhay natin. But just the idea na pag namatay ka, alam mo that you have peace
in your heart, peace in your mind, peace beyond understanding. Diba? Na hindi nga natin may paliwanag. Eh sa oras ng kamatayan mo, alam mo na kumpleto ka na. Sarap doon, di ba? I like to think that every day, that sa oras na mamatay ka, kumpleto ka na. Kaya nga nagsabi si Paul, kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Di ba? Kung ito yung purpose mo sa buhay, to be filled by the Holy Spirit so that you can serve a purpose doon, then ano ba yung bagay na kailangan mong ikatakot? Kaya nga sinasabi niya, sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay paparusahan niya. Diba? Ano ba yung kaparusahan pag dinanay mo yung kaligtasan ng Diyos? Diba? Eternal death. So ano ba yung kabaligtaran nun? Ano ba yung kabaligtaran nun? That you recognize that there is a God who loves you. Eternal life. Diba? Yun yung garantiya nun. Kaya sabi ko, pinangako rin naman ng Panginoon Jesucristo na hindi niya tayo iiwan nang walang kasama. Diba? Sabi niya, I will bring the Spirit to you. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na yung presensya ng Diyos, pareho assurance, katiyakan, at anticipation, pananabik, katiyakan na tayo ay pag-aari ng Diyos. And if you remind yourself that God owns you, there's always this anticipation in your life na nandun ka na sa langit. Diba? I don't know, siguro lang may mas matanda naman sa akin dito. Pero dumarating na rin ako sa punto ng buhay ko na hindi na ako na-excite sa mga bagay na temporary. Di ba? Hindi na ako na-excite na siguro kung nakita niyo naman ako manamit, ako na-excite ako pag may nagbibigay ng topic sa akin na paglumaan. I don't know why. Diba? Hindi ako na-excite. Well, sabi ko, nangangarap pa rin naman ako, there will be things that I would like to have. But hindi na yun yung priority ng buhay ko. Diba? Ang priority na ng buhay ko, I would like to make sure that my children will walk rightly with the Lord. Diba? That this church, these people here would walk rightly with the Lord. Yun yung priority ko. Diba? Yun yung priority ko sa buhay. And probably it comes with the idea ng nag-anticipate ka kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay. Diba? Gamami. Diba? Nag-anticipate ka na. Diba? So nag-anticipate ka kung saan yung buhay na alam mong mas maranya kaysa dito sa lupa. Diba? Mas totoo naman, diba? Mas maranya kaysa dito sa lupa. Kaya nga sabi ni N.T. Wright, sabi niya, the Spirit is the personal presence of God with His people until faith becomes sight. Ano ba yung faith becomes sight? Ang sinasabi, ano po kasi si N.T. Wright, British, English. So mahilig siya sa mga idioms. Faith becomes sight, ibig sabihin ng heaven. Diba? So, presence of God with His people until faith becomes sight. So mga kapatid, it needs to be daily in our life that we dwell with the Word of God. That it needs to be present in our life that we fellowship with other believers. It needs to be growing in our life that we are part of a church. Kasi dito natin nakikita kung paano kumikilos yung banal na Espiritu sa salita niya, sa kapwa natin, at sa family na ibinigay niya sa atin. Kaya mga kapatid, remember this. Sabi nito, God's presence is not a theological idea. Hindi siya
hindi lang siya basta inisip ng ilang tao, pero it is a transforming reality. Di ba? We are God's dwelling, God's concern, and God's future. Di ba? Iniisip pa rin tayo ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na makasama niya tayo in the future. The Spirit living in us reminds that we are not abandoned, we are not ordinary, and we are not finished yet. God is with us, now within us, and one day forever among us.